ng isang grupo ng mga trucker na tanggalin muna ang pansamantala ang truck ban sa Maynila. Dumarami na raw kasi ang mga naiipong container van sa pier dahil sa pagka-delay ng biyahe ng mga truck. Kaya ang delivery ng ilang kargamento gaya na lang ng mga balikbayan box, delayed din. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP. Jessica, Antila, domino effect daw na problema ng mga pagka-delay o yung congestion sa mga ports sa Maynila ay umabot na hanggang sa mga forwarding companies at dahil sa pagka-delay ng mga balikbayan boxes at lahat yan ng yang Jessica ay sinisisi dahil sa truck ban. Halos mamuti na raw ang mata ni Mary Jane sa kahihintay ang ipinadala sa kanyang balikbayan package mula sa inang OFW sa Hong Kong. Inabot daw ng 1 buwan bago niya natanggap imbis na 1 linggo lang. Ilang beses na po kasi namin pinapalo up to. Ilang beses nyo na sinasabi na sa costume. Ano po ba? Anong tama po bang araw na i-deliver nyo dito? Ang isang forwarding company nga raw, araw-araw nang pinuputakti ng mga reklamo ng mga consignee gaya ni Mary Jane. Talagang mga galit na galit ang mga kliyente namin. Tapos pag pinapaliwanag naman namin yung port congestion na nangyayari, hindi nila siyempre tinatanggap at hindi raw nila problema yon. Pero ang kumpanya, wala ring magawa. Irregular daw ang dating ng container vans, kaya patong-patong na ang delivery nila. Kaya ang dating 7 araw lang na delivery ng 1 box, inaabot daw ngayon ng 3 linggo hanggang 1 buwan. Merong mahigit 2,000 balikbayan boxes ang narito ngayon sa isang warehouse, sa isang forwarding company sa Parañaque City. Hindi naman daw dapat ito ganito karami ayon sa pamunuan ng forwarding company. Pero dahil daw sa tagal bago makalabas ang isang container van sa mga port, ay naipon na ito ngayon. Ang isang container van namang ito, lula na mahigit 200 balikbayan boxes. Natenga ito ng mahigit 2 linggo. Problema para sa forwarding company na ito ang mahabang pila sa North at South Harbor sa Maynila. Bunsod daw nito, 12 container van silang ipit at hindi makalabas. Umabot na nga raw sa puntong nagkaalitan na nga raw ang mga forwarding company at shipping lines dahil sa delay. Siyempre yung mga kliyente namin, paano pa magtitiwala sa amin? Baka sabihin nila, pera na lang padala namin kaysa sa balikbayan box. Ito yung business namin. Sa pagdinig sa Kamara kanina patungkol sa problema sa mga pantalan, sinisi ng Confederation of Truck Association of the Philippines ang truck ban, kaya nagkanda delay ang biyahe nila. Katunayan, sa pinakahuling bilang nito lang Lunes, nasa mahigit 70,000 ang container vans na nakatenga sa pier ng Maynila. Meron na tayong mga ginawang hakbang, yung City of Manila nagluwag, but then yung na-create na problema nandiyan na. Tinitingnan din kung mapapalawak pa yung tinatawag na trade lane. Parang hindi nga mabalam yung flow ng goods. The real problem is yung inside the port. Ang dami mga container na walang laman. Ang Philippine Ports Authority o PPA naman, humahanap na raw ng ibang lugar na pwedeng paglipatan ng container vans tulad sa Subic at Batangas para raw lumuwag na ang port sa Maynila at mayaalis na ang mga naka-imbak na container vans na cleared naman na. Jessica, sabi ng PPA, hindi lang naman daw yung truck ban yung mga nagiging dahilan kung bakit nag-umpisa yung problema ng congestion sa mga ports sa Maynila. Isa rin daw sa mga nakikita nilang dahilan ay yung mga pasaway na negosyante na ginagawa raw garahe ang mga ports sa Maynila na mga empty container vans. At isa nga sa mga iminumungkahi ng PPA sa mga negosyante ay i-maximize ang weekend sa pagkuha ng mga container vans kung saan mas maluwag ang daloy ng trapiko. Jessica? At saka may naalala lang ako, JP, nakailang holiday na kasi tayo nitong nakaraan mula nung Marso, nung unang ipatupad yung truck ban sa Maynila. Hindi kaya pwede sanang yung mga holiday na yun, wala munang truck ban para na ilabas lahat ng mga naipit na kargamento? Jessica, isa rin yan sa mga dati ng iminungkahi ng mga Truckers Association, yung pag-maximize ng holiday, kung pwede bang walang truck ban. Pero alam natin, nagkaroon din ng mga issue dyan between MMDA and other stakeholders. Ang sinasabi ng PPA, Jessica, bakit daw hindi i-maximize yung weekend? Kasi napapansin daw nila pag weekend, Jessica, napakakaunti ng mga truckers o ng mga shippers at mga consignees na nagpupunta sa mga ports sa Maynila. Kaya sayang daw yung mga panahong ito at sa pagbalansing
nga ng gobyerno sa pag-resolba ng problema sa daloy ng trapiko at sa problema sa port, yun nga, hindi nila talaga ma-resolve hanggang ngayon kung paano ba talaga masusolusyonan yung mga problemang ito. Okay, kasi isang aspeto lang itong mga balikbayan boxes na naiipit isang sektor lang ito Ang mas malalang at mas malaking problema diyan yung epekto sa ekonomiya. Nakahapon sinasabi na ng national government mismo, mukhang may epekto raw itong truck ban sa Maynila, itong pagkakaipit ng mga goods sa pier, sa pantalan, kaya pati yung inflation rate daw ay tumaas. May ganyan nang sinasabi ngayon ng gobyerno. So malala na talaga yung problema. Jessica, dati daw, before yung bago in-implement yung truck ban noong January, umaabot daw sa 5,000 container vans yung nailalabas sa mga port. Ibig sabihin, ganong karaming mga na-i-deliver sa mga goods at mga supplies sa iba't ibang pagnegosyo. Obviously, nabawasan yan ng mga almost 1,500 at obviously, napakalaking epekto royan sa ekonomiya. Ayon dun sa mga business groups na nakausap ng GMA News itong mga nakaraang araw, bagay na talagang hinahanapan ng solusyon both ng PPA at ng ibang stakeholders hanggang ngayon. Pero Jessica, wala pa rin talaga silang mahanap na resolution hanggang sa mga oras na ito. Kaya asahan na magpapatuloy yung congestion na yan hanggang sa mga susunod na araw. Hindi ako magtataka kung pati yung pagtaas bigla ng presyo ng bawang, yan pala ang problema. Kasi naipit yung mga importations ng garlic dahil dito sa truck ban sa Maynila. Kaya naman ang epekto ramdam hanggang sa palengke. Napakataas ng presyo ng mga bilihin. Baka ganyan din yan. Kasi Jessica, kung hindi makalabas yung mga supply ng bawang at ang ibang mga goods na talagang malakas ang demand, dahil nga sa yung dati na nating pinag-uusapan at kinukwento sa mga balita, yung law of supply and demand, nabanggit na rin dati ng mga ekonomista sa atin yan na sa ating mga dating panayam sa kanila na ang mga nangyayaring congestion ngayon, yung pagka-delay at traffic ng mga barko at ng mga shipping companies dyan sa port ay may posibleng epekto sa pagtaas ng mga pangunahing produkto ng bilihin. Pero syempre Jessica, yan ay dapat galing at mapag-aralan ng mga kinauukulang agencies gaya ng NFA at ng Department of Agriculture. Ako, isa pa yung epekto pagka hindi nagkasundo-sundo yung mga ahensya ng gobyerno. Hindi lang mapabas, mapatrack din. Pag hindi sila nag-usap ng maayos at hindi nila na-resolba yung kanilang mga gusot, ang epekto niyan lahat sa atin. Diba? Tayo mga consumer, yung mga maliliit nating mga kababayan na kakarampot na nga ang kita, may madadagdag pang problema dahil sa mga ganyang gusot sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.